Okay mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? At sa video na ito, yung topic natin mga kaibigan, tungkol po sa pagkuha ng passport dito po sa bating bansa sa Pilipinas mga kaibigan. So napakadali lang pong kumuha ng passport at panoorin ng video na ito para alam nyo ang mga proseso mga kaibigan, yung mga basic na process para po madali makuha yung passport natin mga kaibigan. So unang-una, before ka kumuha ng pumunta doon sa DFA, so hindi ka pwedeng pumunta doon mga kaibigan nang hindi ka nakaka-appointment. So, diyan sa screen may kita nyo mga kaibigan ang saan pwede tayo mag-login, anong website pwede tayong mag-login mga kaibigan para makakakuha tayo ng appointment. So, take note mga kaibigan na piliin mo yung pinakamalapit na lugar dyan. So, makikita kasi dyan yung lugar kung saan ka nakatira, mas malapit sa iyo. So piliin mo yung mas malapit mga kaibigan kung ikaw ay nasa Manila. So maraming mga offer dyan ng DFA na pwede kang magpunta doon na office. At kailangan mong i-click dyan mga kaibigan. Wag kang magkamali dahil kailangan talaga ito sa proseso ng pagkuha ng passport. So now, pag login mo dyan mga kaibigan, so kailangan i-double check mo lahat yung mga info. Yung pangalan mo, pangalan yung ina, pangalan yung ama, tsaka yung mga tinatanong ng ng website na kailangan mo i-fill up doon mga kaibigan. Dapat double check mo talaga na walang kulang. So susunod mga kaibigan, ito yung mga requirements mo na dapat mong ihanda bago ka pumunta doon, na kailangan talagang meron kang PSA live birth. Okay? PSA talaga. Huwag kang magtanong, baka mayroong magtatanong dito na pwede bang pwede bang walang PSA, pwede bang walang ganito ganyan. So hindi pwede mga kaibigan. So kailangan talaga PSA. Okay? So at least one valid ID. So kailangan meron kang one valid ID. Itong government issued ID mga kaibigan na merong tinatawag na expiry, just like itong driver license, itong mga ID, o ikaw ay military, yung ID mo na issued ng iyong agency, kung ikaw ay police, ikaw ay teacher, yung UMED, lahat mga kaibigan pwede ito. So printed appointment form. So nung una meron kang yung first step mo natin mga kaibigan, mayroon tayong form diyan na ipiprint at saka galing yan, i-email yan nila mga kaibigan galing sa DFA. So ipiprint mo yan mga kaibigan at ilagay mo yan sa isang folder kasama na yung mga requirements mga kaibigan. Okay? So pangapat mga kaibigan, ito'y pagpunta mo na doon sa sa appointment day. So kailangan 30 minutes advance ka po mga kaibigan, hindi ka pwedeng malate dahil sa sunod na oras mga kaibigan, mayroon na namang nakaka-appointment sa oras ng pagpunta mo doon. So kailangan 30 minutes in advance para yung 30 minutes na yan ay tinatawag mga kaibigan na preparation, document checking ng security guard kung kulang ba or kumpleto ba yung mga papers mo. So step 4 mga kaibigan, document checking at saka biometric and picture taking. So now itong document checking, yung papers mo dyan mga kaibigan, papasok na doon sa DFA validation. So tinitingnan talaga yung mga spelling, yung tama ba lahat, magkatugma ba lahat, or totoo ba yung mga ID mo, hindi ba fake. Baka mayroong mga fake na makakalusot mga kaibigan. So susunod is biometric. So yung mga kamay mo, i-register yan doon mga kaibigan. Sunod, picture taking. So itong picture taking mga kaibigan na kailangan dito na meron no earrings, no makeup, no revealing ng mga kasuotan mga kaibigan. So okay. So step number 5, ito na yung payment section. So magbayad ka na doon sa billing mga kaibigan at saka dalawang bagay ang ino-offer ng DFA. So 920 para sa regular, ito ay mas matagal umabot yung passport, I think 15 days or 21 days. Okay, regular 950 yung babayaran mo dito. Pero kung hindi naman rush yung pagkuha ng passport mo mga kaibigan, ikaw ay kumuha lang just in case. So pwede ka na lang mag-regular. So kung rush talaga mga kaibigan, 6 days lang makukuha mo yung passport. Kaso lang 1,200 yung hiniling
DFA na kailangan mong bayaran yan mga kaibigan. So, merong dalawang offer yung DFA. Pwede mong i-pick up at saka pwede mong ipa-deliver. So, at ilagay mo lang doon kung saang address i-deliver nila yung passport mo mga kaibigan. So, hintay ka na lang. Tapos, yan. Pagkatapos noon, wait mo na lang. Yung sa akin mga kaibigan, dumating siya 21 days dahil hindi po tayo rush yung pinili natin. 21 days umabot yung passport natin at ang saya at ngayon dito na sa atin mga kaibigan. So pagkatapos nun, check nyo agad na tama lahat yung spelling, baka merong mga mali, merong mga error mga kaibigan at ibabalik nyo agad doon sa DFA kasama na din yung mga previous na mga documents na dinala mo doon mga kaibigan para ma-check nila kung saan sino yung mali, yung mga papers mo ba or yung error ba talaga ng system mga kaibigan. Ayan, ganun lang kadali kumuha ng passport. Sana makatulong yung video na ito sa inyo. At kung may question kayo, mag-comment naman kayo dito mga kaibigan. Don't forget to like, share, and subscribe. Salamat sa panonood sa vlog na ito. At shalom po mga kaibigan. Shalom, shalom, shalom.